magmula ang Pangulo namin, ayun yung binaboy. Ba? Di ba pinagtiyagaan ko pa kayo? Dahil ang akala ko baka magbabago kayo. Oh, hindi naman agad ako sumuko kay Sara eh. Kasi sabi ni PBBM, si Sara yung tutulong sa kanya, Vice President. Hindi ko kaagad sinukuan si Sara. Isa ako sa mga PBBM vlogger, PBBM supporter na hindi sumuko kay Sara. Hindi ko binatiko si Sara. Pero nung nakita ko na, matindi na to. Mukhang hindi na to magbabago. Patindi ng patindi ang ginagawa nitong pagtatraidor sa Pangulo. Oh. I think 2024 guys, nang tuluyan na akong kumalas sa Uniteam at binatikos ko na si Sara Duterte. 2024, tandang-tanda ko. 2024 ko siya binatikos. October yan, mga October. Tingnan niyo, pinagtiyagaan ko siya. 2022, 2023. Pinagtiyagaan ko siya. 2024 na ako ng October. Doon na ako kumalas sa Uniteam. Kasi, nag-hold on ba ako dun sa Uniteam dahil naniniwala pa rin ako na baka magbago si Sara. Baka magbago siya ng pananaw niya. Hindi niya gawin kay PBBM, yung ginawa ng tatay niya. Kaso hindi eh. Lumala ng lumala. At alam niyo ba kung saan talaga ako nagalit kay Sara Duterte? Sobrang galit ko na talagang that day kumalas ako. Alam niyo kung anong instance yun. Yung pumunta si PBBM sa ibang bansa, ginawa niya si Sara na caretaker ng bansa, Pilipinas. Tapos anong ginawa ni Sara? Pumunta sa Liwasang Bonifacio. Nakiisa sa rally ng mga kibuloy. Tapos, nandun siya, nasa crowd, nakikipag-selfie, habang sa likuran niya si Glenn Chong, pinagmumura si PBBM, si Elisa, pinagmumura, bibigyan daw niya ng mag-asawang sampal, kung ano pinagsasabi ni Glenn Chong. Alam mo ba yung naisip ko during that time? Wow man, napaka-traidor mo, Sara Duterte. Ginawa kang caretaker ng Pangulo. Pagtalikod ng Pangulo, nandyan ka sa Liwasang Bonifacio. Okay ka lang, nandyan ka. At nagsalita pa siya, ha? Tuwang-tuwa siya, ha? Ano sabi niya? Natutuwa ako dahil may mga ganitong pagkilos na nasasabi natin ang ating mga saloobin patungkol sa gobyerno. Tapos sinabi pa niya, tinanong siya ng SMNI patungkol kay Kibuloy. Ang ginawa kay Kibuloy ay isang pandarahas, my God. Ginawa kang caretaker ni PBBM. Umalis si PBBM papunta ng ibang bansa. Ginawa kang caretaker. Ibig sabihin nun, buo ang tiwala sa'yo ng Pangulo. Pagtalikod ng Pangulo, nandun ka sa Liwasang Bonifacio. Nakikiisa ka. At naririnig mo yung pagmumura, pagpapabagsak sa iyong Pangulo. Pero nandun ka. The fact na nandun ka, ibig sabihin, nakiisa ka sa kanilang adikain na patalsikin ang Pangulo. So simula noon, sabi ko, hindi na. Traidor tong babaeng to, traidor to. Hindi to dapat pagkatiwalaan. Simula noon, talagang, hindi na ako sa kanya sumuporta. Kumalas na ako sa Uniteam. Hindi na ako sumuporta sa kanya. Kasi traidor siya eh. Tapos, confirm ha? Yung DDS vlogger, Peebles Talakera. Ano sabi ni Peebles Talakera? Kasagsagan daw, early days of Maisog Rally. Kasagsagan ng rally ng Maisog. Nandyan pa si Kibuloy. Hindi pa naaaresto si Kibuloy, ha? So, that was 2023.
kasagsagan ng mga rally ng maisog, si Sara Duterte daw ang nagpo-provide, nagpupundo ng mga BBM resign na tarpaulin, confirmed by Peebles Talaquera. Sabi ko, wow, 2023 pa lang. Talagang tinatraidor na niya ng gusto si PBBM. Paano niyan laman na galing kay Duterte, Sara? May nagdi-deliver, mga lalaki. Ma'am, saan na namin ito lalagay? Tinanong daw niya. Saan po ba galing yan? Kay BP Sara po. Galing sa Office of the Vice President. So meaning to say, napakaaga pa pala, tinatraidor na niya si PBBM. May pasabi-sabi pa siya na mahal kita, Apo PBBM, I love you, mahal kita, PBBM. Yung pala, tinatraidor niya. Mahal kita sa imong mata. Traidor na babae. So, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Doon ako, no? Talagang namulat yung mata ko. Nung pumunta siya ng Liwasang Bonifacio, namulat yung mata ko. Ay, napakabugok ko naman. Nag-hold on ako sa Uniteam. Umaasa ako na hindi niya tatraidorin si PBBM. Yung pala, traidor ang bugok, nagaga. Diba? Kaya mula noon, nag-ano na ako talagang pinakita ako na na talagang kumalas na ako sa Uniteam. Traidor siya At ito, lately, lumalabas, di ba? Lumalabas yung mga katotohanan na traidor talaga siya. Inamin niya mismo, di ba? Sugar importation number 1 pa lang. Naka-ready na ang kanilang articles of impeachment kay PBBM. Ano yan? Sugar importation number 1, nandyan pa si Vic Rodriguez, 2022. See? 2022 pa lang, naka-ready na ang kanilang articles of impeachment. So, ibig sabihin, totoo pala yung alingas-ngas na naririnig sa Kongreso. Na kaya pala, ang kwento kasi sa Congress, kaya daw si Gloria Macapagal Arroyo ay na-demote, demoted lang, dahil lumapit siya sa mga kongresista nang hingi ng suporta para patalsikin si Romualdez. Ang mga kongresista naman, nagsipuntahan kay Romualdez at sinunggong si Gloria. Anong nangyari kay Gloria? Demoted siya. Kaso hindi pa siya hindi pa siya sumuko. Pangalawang pagkakataon, kumausap ulit siya mga kongresista na sumama sa kanya para tanggalin si Romualdez sa pagiging speaker. Lumapit ulit yung mga kongresista kay Romualdez. Ganito po, gusto kayong patalsikin, lumapit sa amin, si GMA, na kumampi kami sa kanya. Anong nangyari? Pangalawang pagkakataon, anong nangyari? Hindi na siya demoted, tinanggal na siya sa kanyang pwesto. Dati, di ba, siya, senior deputy speaker. Tapos, nung unang offense, demoted lang. Meron pa siyang ranggo, demoted lang. Bumaba lang ang ranggo niya. Pangalawang attempt ng kudeta sa Congress, tinanggalan na siya ng kapangyarihan. Anong nangyari? Galit na galit si Sara, 'di ba? Tinawag ngayon na tambalos-los si Speaker Martin Romualdez kasi nabigo ang kanilang plano na tanggalin si Speaker Martin Romualdez. Yan ang dahilan kaya tinawag niya na tambalos-los. Galit na galit siya hanggang langit, hanggang impyerno ang kanyang galit kay Romualdez dahil hindi natuloy
na si Gloria ang mag-take over as Speaker of the House. Bakit gustong-gusto ni Sara na si Gloria ang mag-take over as Speaker of the House? Kasi nga, naka-ready na, 2022 pa lang, naka-ready na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Kasi gusto nilang ipa-impeach si PBBM, hindi nila kayang ipa-impeach hanggang dyan. Hanggang nandyan, Sir Romualdez. Walang makakagalaw kay PBBM. Kaya gusto nila tanggalin si Romualdez. Kaya si Sara galit na galit siya kay Romualdez. Dahil nabigo ang kanilang dalawang attempt sa Kongreso na pagtanggal kay Romualdez para mag-file na sila ng articles of impeachment. Kasi kapag wala na si Romualdez, kapag si Gloria na ang nandyan, lahat yan, syempre lahat yan, kaya na yan imanipula ni Gloria. So si Gloria na ngayon ang mamumuno sa Congress. So yan na, papa-impeach na si PBBM. 2022 pa lang ready na ang articles of impeachment ng mga ni Sara Duterte para ipa-impeach si PBBM. Yan ang katotohanan. Tingnan ko yung video video ng pag-amin ni Sara Duterte na sugar importation number 1 pa lang. Nandiyan na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Yan. So nakita mo guys, nakita nyo yung pagiging ni Sara, pagiging trader, no? Sugar importation number 1. Ready na ang impeachment ni PBBM. Yan, Sara Duterte. Ito yon yung nabuking na siya. Galing na sa bibig niya mismo eh. That is a betrayal of public trust. Classic. Dili ni mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nasod. Unya dadun mo isakay ni mo airplane, dadun mo sa laing nasod ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingon ka ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag ana sa international law, extraordinary rendition. It's a crime. Dili na siya pwede. Unang kanang ginaingon ni mo, sexual offense, tama gina siya, sir. Yes. Siya dapat ang Binobodoy niya ang mga tao. sayahan ibuhat kay President Duterte. Binobodoy niya ang mga tao. Of impeachment, so good pa sa sugar order number 1. Naka-ready na siya. Naka-ready na siya, mama. Ulitin natin ha. Ang sabi niya guys, Bisaya eh. So, ko sa inyo, translate ko sa inyo yung mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Ang sabi niya, naaman mi. Ibig sabihin, meron kami. No? Meron daw sila articles of impeachment. Naka-ready na. Simula pa sa sugar importation number 1. Kailan ba yung sugar importation number 1? Di ba? Yan yung wala si PBBM, nasa abroad. Si Vic Rodriguez lang ang nagpipirma-pirma dyan. Di ba? Yan yung panahon na si Vic Rodriguez ay pinapakialaman pati sealed of the president. Nagsiselyo siya, nagpirma-pirma siya, no? Pinapakialaman niya para magkaroon ng sugar importation. Yun pala, nagulat na lang ang Pangulo, bakit may ganito? Ang laki ng importation, wala naman palang utos ang Pangulo. Yan yun. So, parinig ko sa inyo ulit, guys ha, nandyan pa si Rodriguez ha, meron na silang sugar, meron na silang articles of impeachment, naka-ready na. So dito, pinatunayan lang ni Sara na talagang
totoo pala yung mga sinasabi na kaya lang siya nakipag-tandem kay PBBM dahil para matupad yung plano nila ni Gloria na magti 10 years siya. Ang plano nila, original plan, magti 10 years siya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. No? Pakinggan nyo guys. Ma'am, saan naay mo file? Naaman ni articles of impeachment so good pa sa sugar order number 1. Nami, naka-ready na siya, ma'am. Pero ma'am, grabe, impeachable offense to it. Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw. Meron kami articles of impeachment simula pa sa sugar importation number 1. Naka-ready na yan siya, ma'am. See? So, ganyan ka-traidor si Sara Duterte. Ganyan siya ka-traidor. At ang isang taong traidor, kahit kailan, hindi ka pwede maging hero, hindi ka pwede maging leader ng bansa dahil pati ang mga Pilipino na iyong mga mamamayan, tatraidorin mo. Kaya nga tinraidor tayo, di ba? O ano yung issue ng West Philippine Sea? Tuwing binobomba ng mga China, yung ating mga barko, tuwing binubuli ng ating mga Coast Guard. O pag tinanong mo siya, no comment. Yan ay isang klase ng pagtraidor sa Pilipinas. Yung pag no-comment mo, isang klaseng pagtatraidor yan. Pilipino ka. As a Filipino, karapatan mo na magsalita. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi naman ako sa Department of Foreign Affairs eh. Hindi ganon. Kahit ang isang ordinaryong Pilipino may karapatan. Yan pa, Vice Presidente. Dapat yan, nagsasalita dapat yan about West Philippine Sea. Pero hindi niya magawa kasi traidor siya sa sarili niyang bayan. Mas kumampi siya sa China kaysa sa Pilipinas. Di ba? Anong sabi niya dun sa isa niyang isa niyang statement? Tinanong siya, "Are you pro-China?" Ano sabi niya? "I'm not pro any country at all." Madali lang sabihin na, "I'm pro-Philippines because I'm a Filipino. And I'm the Vice President. I'm pro-Philippines." Madali lang sabihin yun, di ba? Pero bakit hindi niya kayang sabihin? Bakit niya kailangang sabihin, "I'm not pro any country at all"? Bakit niya sinabi yun? Dahil ayaw niyang masaktan ang China. Ayaw niyang masaktan si Xi Jinping. Hindi rin niya pwedeng sabihin, I'm pro-Philippines, I'm pro-China, no? Hindi rin niya pwedeng sabihin, I'm pro-China. Kasi masasaktan naman ang mga Pilipino at baka patalsikin na siya. Kahit nung kanyang mga kampon na DDS, baka patalsikin siya. Pag sinabi niya ng hayagan na pro-China siya. So para safe, play safe siya, no? Para safe, sinabi na lang niya, I'm not pro any country at all. Ganon-ganon pa siya ng ulo. I'm not pro any country at all. Di ba? Kita mo yan? Traidor si Sara Duterte. At ang isang taong traidor, kahit kailan, hindi mo po pwedeng mapagkakatiwalaan. Hindi mo mapagkakatiwalaan kahit kailan ang isang taong traidor. Tandaan niyo yan. Traidor si Sara Duterte. Traidor siya. Kita mo, sariling bansa, tinraidor. Sabi naman nung Zero, na isang DDS, no? BBM forever, ibalik si Romualdez at si Saldico sa Congress. Aba, hindi na po babalik
si Romualdez sa Congress. Dahil ang sinabi ni Romualdez, siya ay makikipagtulungan sa investigasyon at makikipagtulungan siya for transparency at para talagang ang flood control investigation ay maging patas. Kaya siya nagbitiw sa pagiging Speaker of the House kasi gusto niya na maging patas ang investigasyon. Kasi nga naman, kapag Speaker of the House siya, masyadong masyadong ang taas ng level eh. So, medyo mangingilang, no? Maiilang yung mga ICI na siya ay ipatawag at siya ay tanungin ng bonggang-bongga dahil syempre Speaker of the House ka. Biruin mo, ang members mo, 300 plus. Masyado kang makapangyarihan. Kaya nagbitiw siya kasi gusto niya maging patas ang investigasyon. Hindi siya babalik hanggat yan ay hindi naaayos. Dahil si Speaker Martin Romualdez ay may delikadesa. Isang kaugalian na napakaganda. Delikadesa na wala kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay walang delikadesa. Tingnan nyo nga, impeachment niya. Trial. Nang ginawa niya. Ginawa niya lahat ng paraan para pigilan ang trial. Walang delikadesa. Kapal na mukha. Super kapal na mukha. Ang Sara Duterte. Ang grabeng kapal na mukha. Nananaba na sa kakapalan ng kanyang mukha. Kain ng kain. 15:30. Sumasahod. 15:30. Pero walang trabaho. Ang kapal ng mukha. Diba? Sumasahod. 15:30. Pero walang trabaho. Super kapal ng mukha, nananaba na sa kakapalan ng kanyang mukha. Makikita mo talaga yung tao na makapal ang mukha. Diba? Kapal ang mukha. Diba? Super kapal ng kanyang mukha. Tapos kita mo naman, kita mo. Tuwing nagano siya, tuwing pumupunta abroad, tayo nagbabayad. Tayo ang nagbabayad sa kanyang security detail. Tuwing punta niyang ng abroad, ilang bansa na pinuntahan niya? 11 country na ang pinuntahan niya. Tayo ang nagbabayad ng security details ni Sara. Sa dami ng kanyang security, tayo nagbabayad doon. Tapos, yung pag nagsama pa siya ng staff, tayo din nagbabayad nun. Kasi ang binabayaran lang ni Sara, sabi niya hindi ko alam kung talagang nagbabayad siya. Ang binabayaran daw niya ay yung kanyang personal na gastos at saka pag may kasama siyang pamilya, yun daw, kanya daw yun. Pero yung sa security niya, sa mga bodyguards niya, tayo yun, taxpayers money. At yung mga, pag nagsasama siya ng mga staff from OBP, tayo din ang nagbabayad. Hello, Che! Bakit ngayon lang kita nakita, Che? No? Nasaan ka na napunta, Che? Bakit ngayon lang kita nakita? No? Yan. So, pakita ko sa inyo, guys, eto, pag-amin. Eto ang pag-amin. Inamin ng Office of the Vice President na galing sa taxpayers' money etong gastos, no? Ng kanyang mga security guards, security details, no? Taxpayers' money. Ganyan kakapal ang kanyang mukha. Kapal na mukha niya. Super kapal ang kanyang mukha. No? Mga kaibigan, bilang ordinary citizen ng ating bansa, may karapatan tayong magsalita, no? Meron tayong freedom to express, no, yung ating mga disgusto, lalo na ganito na pinagluloko na tayo ng vice presidente, sobrang kapal na mukha niya, no?
So may karapatan po tayo, no, mga kaibigan. Kaya i-express natin yung ating galit, no, dito sa ginawa ni Sara Duterte na punta ng punta, ibang bansa, tapos tayo ang nagbabayad, no? Tayo ang nagbabayad ng kanyang ng kanyang mga bodyguard, no? Okay. Pakita ko sa inyo Dapat lang guys, dapat lang tayong magalit kasi biruin mo tingnan mo yung perang yan guys, dapat ginagastos yan para sa mga Pilipino. Pero anong nangyari? Ginagastos para sa kanya. Kapal mukha, di ba? Dapat yan ginagastos para pantulong sa mga Pilipino. Merong mga nasalanta. Pero ginagamit lang para sa kanyang security. Kapal na mukha. Okay. Pakita ko sa inyo. Makapal na mukha niya guys. Ito na. The travels of the Vice President have been... Sir, just to clarify, you mentioned that the travels of the Vice President have been covered by Travel Authority and did not include public funds. So saan po nagastos yung 7.473 million for the foreign trips? Dali. Tinatanong ng reporter, saan naggastos yung 400 something million? Nakalagay kasi foreign trips, no? Kasi ang sabi ng babae, kung totoo na si Sara Duterte ang gumagastos ng kanyang para sa sarili niya, bakit meron ganito kalaking pera? Saan ito ginastos? Nakalagay kasi foreign trips. So, saan ginastos yan? So, ayan yung sasagutin ngayon ng OVP. 7.47 million was utilized for the security personnel of the OVP and including the close-in or the civilian personnel. Ayan. So, yung pera daw na sinanabigit, no, ay ginamit para sa kanyang mga security details, kanyang mga close-in, yung mga pag meron siyang mga kasama, no, nagsasama siya sa OBP, halimbawa ng secretary or kung sino mang malapit sa kanya sa OBP, halimbawa si Sulaika. So, yan yung ginagastusan, no? Yung security details at saka yung kanyang kasama sa OBP, yan yung ginagastusan, taxpayers' money. So, meaning to say, tuwing lamierda niya ay nasusunog ang pera ng taong bayan. Tuwing lamierda ni Sara sa iba-ibang bansa, nasusunog ang pera ng bayan. Na kung titingnan mo, ang daming mga Pilipino na naghihirap, ang daming mga Pilipino na kailangan ng tulong ngayon dahil dito sa mga nangyari na mga pagyanig ng lupa, lindol, mga nakakaraan, bagyo, baha. Pero si Sara, nag-world tour siya, 11 country, more than 11 countries na napuntahan. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security. Tayo ang nagbabayad kapag may sinasama siya na entourage. Tayo ang nagbabayad doon sa mga personnel na sinasama niya from OBP. O di ba kapal na mukha? Tayo ba, simpleng Pilipino, nagagawa ba natin na gumamit from taxpayers' money? Nagagawa lang natin yan kapag binibigyan tayo ng ayuda, binibigyan tayo ng tulong. Kaya nga, di ba, sa mga programa ng Pangulo, ng mga ayuda, mas natutuwa ako dito Sa totoo lang. Pero ayaw to ng DDS, di ba? Galit na galit sila sa Pangulo. At saka kay Speaker Martin, nung nandyan pa si Speaker Martin. Kasi daw, puro daw ayuda. Ayuda nation! Aba, mas buti na yung ayuda. At least, napapakinabangan ng mga Pilipino ang sarili nating pera.
Pero ito, Sara Duterte, tayo nagbabayad. Ginisa tayo sa sariling mantika. Tayo nagbabayad ng security details niya. Pati pag may sinasama siya from OBP, ng mga personnel, tayo din nagbabayad. So, mas gusto ko pa ang ayuda. Dahil, napupunta sa mamamayang Pilipino. Eto, sila lang nagnanakaw. Sila lang nakikinabang. Diba? Samantalang ayuda, ibigay mo yan sa mga poor piece, ibigay mo yan sa mga kulang ang mga pera, kulang yung kanilang mga sweldo. Papakinabangan pa, makakatawid gutom pa. Pero ito, nakaw. Sila ang nagnanakaw. Tayo gumagastos. Ginagastosan natin sila taxpayers money para sa kanilang luho, para sila ay magbakasyon. Ganyan kakapal ang mukha ng Vice Presidente na yan. Ganyan siya kakapal, makapal ang mukha, kaya nananaba sa kakapalan ng mukha. Tingnan nyo itong itsura niya sa sobrang kapal na mukha. Sobrang taba na sa kapalan ng mukha niya, nananaba sa kapal ng mukha. Grabe. Tindi. Ang tindi ng kakapalan ng mukha. Hindi talaga, parang wala na talagang to. Kumbaga parang guys, parang ordinaryo na lang sa kanya ang pagiging makapal, no? So, hindi na siya tinatablan ng kahit anong insulto. Kahit na insultuhin siya ng mga mamamayang Pilipino, hindi na siya tinatablan. Ganun siya kakapal, no? Kapal na muka. Yung pera natin ginagastos lang. Yan. Ito. Ang Pangulong sugsug sa trabaho, nangangayayat dahil sa kakatrabaho. Ang Vice Presidente na bakasyonista, nananaba at patuloy nananaba ang mukha at ang katawan dahil sa kakabakasyon at walang trabaho. PBBM, the working president. Sara Duterte, ang bakasyonistang Vice Presidente. Rito, walang personalan. Ang Pangulong sugsug sa trabaho. Si PBBM, subsub sa trabaho. Kaya yung katawan, fit na fit, lean na lean, fit na fit ang katawan ng Pangulo dahil subsub sa trabaho. Sara Duterte, nananaba, wala kasing trabaho, pati yung kanyang muka, nananaba dahil sa sobrang bakasyon. Di ba? Nananaba dahil sa kain lang ng kain. 15:30, sige, sweldo na. Ang kapal na mukha, kain ng kain, sa sweldo, from taxpayers money, pero wala naman siyang trabaho. Inutil! Pinaka-inutil na Vice Presidente. Galit na galit. Galit na galit yung mga DDS. Galit na galit yung mga DDS. Galit na galit yung mga DDS dito. Ay, nako. Galit na galit yung mga DDS dito. Ay, nako. Ay, sabi ni Amparo Marquilla, mas maganda sa'yo, lagot ka, magkano ka, 32 million, binangga mo, 32 million? Well, 1 million lang kayo. 1 million lang kayo, mga DDS. Real talk tayo dito, 1 million lang kayo. Yan lang ang boto ninyo kay Sara Duterte. 1 million lang kayo. Bakit? Ito logic. Gamitin ang gamit utak. Makinig ng mabuti at intindihin, gamitin ng utak. Si PBBM, 31 million ang bumoto. 31 million ang bumoto kay PBBM. Gamitin ng utak makinig. Logic ito, logic.
31 million ang bumoto kay PBBM. Siniraan siya ni Duterte. Oy, wag kayo kay PBBM. Oy, bangag na ganito yan. Weak leader yan. Ganito yan. Sinira siya ni Duterte. O, dito kayo, nag-isko, no? Mukauson, yung mga aliporis ni Duterte, pumunta kay isko. Vivian Velez, Bayad Bay, lahat. O, isko sila lahat. Kinampanya si isko, pati si Duterte, isko. Diba? Okay, ito na. Si PBBM, hindi siya pwede iboto ng mga dilaw. Kasi ang mga dilaw, never again. Hindi rin siya pwedeng iboto ng mga pink. Kasi nandyan si Leni Robredo. Siyempre, ang iboboto ng dilaw at ng pink, si Leni Robredo. Tandaan nyo to ha. Yung mga DDS, hindi rin po pwedeng bumoto kay PBBM. Kasi andyan si Isko, oh. Isko. At saka sabi ni Duterte, wag daw iboboto yan, weak leader daw yan, yan daw ay hindi daw yan maaasahan kapag meron daw mga krisis. So sinira ni Duterte totally si PBBM. So meaning to say, ang mga DDS naniwala ang mga DDS kay PBBM. Sinong binoto ng mga DDS? Isko. Isko bumoto kay ang mga DDS bumoto kay Isko. So, yan na, given. Pinklawan, Dilawan, si Leni Robredo ang binoto. DDS, si Isko Moreno. Si PBBM, ang bumoto sa kanya, solid. Marcos loyalists, Marcos supporters. 31 million solid Marcos loyalists and Marcos supporters. Ngayon, bakit naging 32 million si Sara? Kasi yung 31 million, yan yung Marcos loyalists and Marcos supporters. Sinunod natin si PBBM. Sinunod namin. Bumoto din kami kay Sara. Kaya si Sara naging 32 million. Kasi yung 31 million, amin yun. Marcos loyalists, Marcos supporters. Ang DDS lang ay 1 million. Kaya si Sara, mas malaki ang boto. Tapos naging 32 million. Kasi yung 1 million ni Sara, DDS yun. Yun yung mga hindi bumoto kay PBBM. Make sense? Logic, di ba? Madali lang intindihin. Kaya naging 32 million si Sara Duterte dahil yung 1 million na sobra, yan lang ang DDS. Na hindi, yan lang ang boto ng DDS talaga at hindi yan bumoto sa Marcos. Dahil sino ang binoto nila na presidente? Isko. Hindi naman sila bumoto kay PBBM eh. Kaya nga nakakatawang isipin na sinasabi ng mga DDS na nabudol daw sila ni PBBM. Hello, wag kami. Dahil hindi kayo bumoto kay PBBM. Ang binoto nyo si Isko. Dahil si Duterte, siniraan niya si PBBM. At si Isko ang talagang ikinakampanya. Presidential communications niya ni Duterte. Isko. Mukauson. Si Isko. Vivian Velez, Isko. Yung mga Greco-Belgica, yung mga yung mga Maca Duterte, Isko, dito tayo, Isko. Isko. Pero anong nanalo? Malakas ang loyalista at ang Marcos supporters. Tahimik lang kami. Mga bugoy. Mga bugay, tahimik lang kami. Hindi kami mayabang sa social media. Hindi kami nagyayabang na marami kami. Pero once nabutuhan, doon kami lumabas. Tahimik lang kami. Yan ang totoo. Hindi kami mayabang sa social media. Pero pagbutuhan, yan na yun. Kasi ang labanan na President, BBM. Pagpipilian, President, BBM, Isko. Leni Robredo. Yung tatlong yan, huwag na natin isama yung iba.
Kasi mga, kumbaga mga mahihina. Sige, PBBM, Leni Robredo, Isko. Yan yung mga presidentiable. Sa kabila ng lahat na siniraan ng gusto, siniraan ni Duterte si PBBM, nanalo pa rin. Kasi marami kami, Marcos loyalists, Marcos supporters. Eh paano ba naman kakalabanin nyo, no? Kakalabanin nyo ba naman? 1965, may Marcos loyalist na. 1965, Pangulo na si Apu Lakay hanggang 1986. Maraming supporters si PBBM. Kaya kayo, huwag kayong magyabang dahil wala kayong ilalaban sa 2028. Sa totoo lang pag binigyan si PBBM ng another chance na tumakbo sa 2028, my God, ilalampaso si Sara. Sabihin ko sa inyong totoo, ilalampaso yan. Kung dati nakakuha siya ng 32 million dahil kami na 31 million bumoto sa kanya, alam nyo ba sa 2028? Yung 31 million, wala na yan. Wala na kay Sara ang 31 million kasi Marcos loyalists and Marcos supporters yan. Kaya kapag tumakbo siya sa 2028 at andyan si PBBM, tumakbo din ang kalaban niya, makikita ni Sara ang katotohanan na 1 million lang ang boboto sa kanya. DDS lang. Ay baka nga ngayon di na 1 million kasi ang alam ko nabawasan na ang supporters ng DDS dahil sa kanyang kabubuhan at katangahan. At nakita na rin, marami na rin mga DDS ngayon na nagising. Kaya baka pagdating ng 2028, kapag naging kalaban niya si PBBM, baka ang bumoto kay Sara ay nasa 600,000 na lang. At si PBBM, 33 million ang makuha. Diba? Ano ngayon? Wala kayong masagot. Sumagot kayo. Sagot! Sagot! Sagot kayo. Wala kayong masagot. Wala kayong masagot, no? Wala silang masagot. Ay, naku, nakadalawang oras na pala tayo. Well, maraming po salamat sa mga nanood. Maraming po salamat sa mga PBBM supporters, mga Marcos loyalists. Salamat din po sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. At saka maraming salamat din sa panunood sa mga bugok na DDS. Salamat din sa mga bugok na DDS. Gabi, sabi ni Gabi, 2 oras mong na high blood ang didilis. Salamat guys, bye-bye!